Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay idalangin ang milagro ng Panginoon Diyos at sa Kristo sa paggabay sa lahat ng bansa upang mamahal ng mabuti at patas sa mundo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo yung mga mensahe ito mula po doon sa bagong tipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesu Kristo. At ayon po sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talatang 21, ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng Iglesia. Ipagpatuloy po natin sa Taga-Roma, Kabanata 13, talata 10. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasako sa mga pinuno ng kapamalan sapagkat walang pamalang hindi mula sa Diyos at ang pamalang umiiral ay tinatag ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 11, talatang 23 hanggang 24. Ito po ang mensahe. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa atin. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang kababalang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12 hanggang 30 at talatang 34. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat, pag sumakita ninyo pagharian kayo ng Diyos at ipagkakalob niya ang kinakailangan ninyo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talata 11 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ng lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sarip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At di malirip na kapayapaan ng Diyos ang magiging sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Ating mong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito malad sa tema na idalangin ang milagro ng Panginoon Diyos at Kristo sa paggabay sa lahat ng bansa upang mamahala ng mabuti at patas sa buong mundo. Nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng ibayong pananampalataya mula sa pananalangin sa Kanya. At idalangin natin na yung mga kapamalaan ay mamahala ng mabuti at patas sa buong mundo. So ipanalangin natin na magkaroon tayo ng mahuhusay na mabuting pamahalaan at patas na pamamahala ng bawat mga kapamalaan. Panalangin natin ito sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Na itong mga kapamalaan, kagaya ng ating bansa ay yung mga nasa pamahalaan na mamahala ng mabuti. Yan at iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na yung mga bansang malalaki na gumagawa ng kapanaluan o nagsasamantala gamit ang kanilang kalakasan laban sa maliliit na mga bansa. Kaya ipanalangin natin
sa ating Panginoon Kristo na inilagay ng Diyos para mamahala sa lahat ng kapamahalaan. So siya na mamahala sa lahat ng kapamahalaan at gagawin niya pagdating ng takdang panahon sa kamay na bakal ito na lahat ay papailalim niya sa kanya. Kaya whether or not, yung lahat ng mga bansa ay dapat pailalim sa Panginoon Kristo. Bagamat may magkakaiba pananampalataya, ay tayo mga nananampalataya ng mga Kristiyano, tayo ay mag-ibayin ng pananampalataya at idalangin natin ang magkaroon tayo ng mabuting pamamahala at ang mga kapamahalaan ay magpailalim sa ating mapag-ibayo ng ating simbahan ang kanilang pagpapalaganap ng mabuting balita at ang bawat mga kapamahalaan ay magabayan nila na ito ay makapagpailalim sa Panginoon Diyos o ito ay mamahala ng mabuti at matuwid at magabayan nila ang nagkakaisang bansa na ito ay magkaroon ng buklod para sa kapayapaan at patas na pagkakaisa ng bawat mga bansa. At ito ay sumunod doon sa panuntunan ng bawat nagkakaisang mga bansa. At walang magpalalo rito. Yan. Kaya idalangin natin ang gabay ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Kristo sa ating simbahan, na gabayan ng kanyang milagro at ng kanyang kapangyarihan upang yung gabay gabay ng ating simbahan ay gabayan din ng kanyang at yung mga bansa ay mamahala ng mabuti at yung mga at ang nagkakaisang mga bansa ay magkaroon ng mahusay na pamamahala para sa lahat. So lahat ay nakasusunod sa panuntunan ng nagkakaisang mga bansa at walang lumabis dito o umabuso sa nagkakaisang mga bansa o magpalalo. At marami yung mga bansa na may mga malalaking mga bansa na nagpapalalo sa kanilang kapangyarihan bilang pamahalaan, yung kanilang authority sa kanilang pamahalaan, mayroon silang malalakas na kapangyarihan sa kanilang pamahalaan mula sa kanilang mga armas at kanilang mga personnel. So malakas yung kanilang armas at personnel upang sila ay magpalalo laban sa maliliit na mga bansa. May mga bansang ganyan. Ngayon ay kung ganyan sila sa nagkakaisang mga bansa, kawawa yung maliliit na mga bansa. At ang pagpapatupad ng international order o international law. Kaya tayo ay kaya ang ating yan ay malaking problema ng bawat mga bansa. Na ang iba ay nagdudulot ng digmaan at yung iba rin naman mga bansa ay nagkakaroon ng internet. So ang ating iba yung ating idalangin sa ating banal na Panginoon upang wala ang ating kabalisahan ay idalangin natin ang gabay ng Panginoon Diyos para pag-ibayuhin ito at gabayan tayo ng kapangyarihan mula sa pag-ibayo ng ating simbahan at gabayan tayo ng kaligtasan, gabayan tayo ng kapayapaan at iba't ibang intervensyon ng Panginoon Diyos upang yung mga kapamahalaan ay mamahala ng mabuti. At yung mga nagpapalanong kapamahalaan ay gabayan niya ng higit at gabayan niya ng kapangyarihan niya upang ito ay mamahala ng mabuti at hindi ito manamantala sa nagkakaisang bansa. Yan ang ating idalangin sa ating banal na Panginoon. At ang Panginoon Kristo ay kanyang gabayan ng mga bansa niya mula doon sa ating simbahan at kanyang kapangyarihan. So idalangin natin na gabayan tayo ng milagro upang umiral yung kapayapaan sa mundo at umiral yung international order, lalong-lalo na pagsunod nila sa kalooban ng Panginoon Diyos, bagamat may magkakaibang pamamahala. At sana magabayan sila ng kalooban ng Panginoon Diyos mula sa ating simbahan at gabay ng kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon din, yung mga kapamahalaan, ang babala ng ating banal na Panginoon Diyos sa inyo, mula pa noon, sinabi niya sa Kapernaum, sa mga bayang hindi nagsisisi, kapag kayo nagpatuloy, nagmataas kayo sa inyong bayan o mga bansa, kayo ay mapaparusahan sa matagdagan. Kahit mula sa individual at mga bansa, mga bayan. Kaya yung mga bansang hindi naniniwala sa Panginoon Diyos, umpisahan na ninyong maniwala kayo. Ngayon, hindi man kayo naniniwala, kayo ay maliwanagan at unti-unti ninyong unawain ang pananampalataya sa Panginoon Diyos at kayo ay makasunod sa mabuting pamamahala ng inyong mga bansa at mabuting pamamahala ng nagkakaisang mga bansa. Huwag kayong magpalalo sa nagkakaisang mga bansa.
Bagkos kayo ay magpairal ng patas para sa lahat, at hindi ang pairalin niyo ang kapalaluan ng inyong bansa na may kapangyarihan kayo sa inyong mga bansa. So, huwag ninyong pairalin ang kalakasan at kapangyarihan ng inyong bansa laban sa maliliit na mga bansa o laban sa ibang bansa upang kayo ay magmalaki. Gamitin niyo ang inyong kapangyarihan upang umiral ng international law. Gamitin niyo ang inyong kapangyarihan hindi para sa inyong sariling pangkapakanan, kundi para tayo ay magkaroon ng kaayusan. Gamitin niyo ang inyong kalakasan para pagkaisahin ng lahat, para sa isang mahusay na kaayusan at hindi kapansariling kakayanan. Yan ang dapat gawin ng bawat mga. Kayo ay magabayan ng ating banal na Panginoon sa Kristo, at pagdating ng takdang panahon ay kayo ay makaisa sa kaligtasan ng mga bansang ito na mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo at magpapailalim sa Kanya. Sana ay ang maraming mga bansa ay magpailalim sa Kanya. Tayong lahat ay ginagabayan ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, mula sa banal na mula sa mabuting balita at gabay ng banal na Santo. Kayong mga kapamalaan, kayo ay mamahala ng buti, matuwid, at yung tayong mga Kristiyano ay idalangin natin ng lubos ang paggabay sa bawat mga kapamalaan mula ng simbahan at ang kapangyarihan ng Panginoon. At muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelizations sa inyong spiritual na pananampalataya sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo ang mabuting balita. At tayo patuloy na umaasa ng paggabay ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan mula sa Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Kristo at Espiritu Santo. Gabayan tayo ng Panginoon Diyos mula sa banal na Santa Maria ng kanyang paglumilang, kanyang kaliwanagan. At maliwanagan kayo sa ating pagbabahagi sa inyong mga tahanan, at sa ating pagbabahagi ito kayo maliwanagan at kayo mahikayat sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Sana magabayan kayo ng pagmimilagro ng banal na Santa Maria sa inyong mga tahanan, sa inyong pamumuhay, sa pagtalima ng mabuting balita. Ang banal na Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Kristo at Espiritu Santo. Hindi lamang sa spiritual na milagro ito, na mga paggabay ng kaliwanagan at mga aparisyon, kundi sa iba't ibang iba't ibang gabay ng kapangyarihan ng Panginoon. Kung gaya ng mga pagpapala sa inyong mga tahanan, sa inyong pamumuhay, proteksyon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Pagpapala sa ating kalusugan at iba't ibang mga pagpapala ng ating banal na Panginoon. Yan ay ating maasahan sa pagtalima natin ng mabuting balita. Huwag tayong, at kung tayo ay magkakaroon ng magkakamali, huwag na tayo agad ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo upang tayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Huwag natin kalimutan. Yan, at doon sa mga hindi nanampalataya, kayo ay manampalataya. Kayo ay patuloy na makinig upang maliwanagan kayo, maunawaan ninyo ang pananampalataya sa Panginoon Diyos at anong kahalagahan nito sa ating spiritual at pamumuhay. Yan, at doon muli sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Unawain natin ang ating mga relihiyon at nang hindi tayo nauwi sa sigalutan at nauwi sa karahasan at digmaan. Bagkus ay nakagagabay tayo ng pagbubuklod ng sangkatauhan, pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan. Napag-iiting natin yung pagkakaisa ng bawat mga bansa, pamilya, mga organisasyon, bawat mga bansa. Doon sa mga CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan at patuloy yung pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon sumala Panginoon sa Kristo at pagbubuklod. Yan. Sa ating muting tayo na sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations ay maasa tayo ng gabay palagi ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ng kanyang milagro, aparisyon, na tayo ay gabayan sa pagbubuklod ng isang katauhan sa pananampalataya sa Panginoon sumala Panginoon sa Kristo. Tayo ay makatulong sa ating simbahan sa pagbubuklod ng isang katauhan niya. Gayon din doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at ng mabuting balita, at mamahala kayo ng mabuti
matuwid, patas ng state at tuwid yung karapatan ng tao. So gayon, makapamumuhay ng mapayapa, maunlad at may makapananampalataya sila ng lubos sa kanilang sa mabuting pamamahala na ilang yung gagawin. Muli, doon naman sa aming lokal na pamahalaan at kapulisan, kayo yung mga kabayan, Iban na Santa Maria, maniwalagan kayo at patuloy kayong mamahala ng mabuti at yan, at patas ng hustisya at tumulin yung karapatan ng tao, pagpapaira ng kapayapaan at kaayusan sa bayan ng ibang pateso. At doon naman sa aming lokal na parokya sa Infanta Quezon, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy niyo papuklurin yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Panginoon Simula Panginoon sa Kristo at mabuting magandang hapon sa inyo lahat. At patuloy na ang pagpapala ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay sumatin at tayo ay gabayan ng kaunlaran at proteksyon sa ating pang-araw-araw na bumuhay at kaligtasan espiritual pagdating ng takdang. Magandang hapon sa inyo lahat at God.